Napansin ng isa sa grupo na may kakaiba sa paligid, kaya hindi siya nagatubiling kumilos. Dinampot niya ang isang mabigat na bato at buong lakas na ibinato ito sa isang lumang rebulto. Agad itong nabasag at nagkadurog-durog. Pagbagsak ng huling piraso, isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw mula sa kisame ng malaking bulwagan. Ang matatayog na haligi na tila walang buhay sa loob ng mahabang panahon ay biglang gumalaw. Para bang may misteryosong puwersang nagtutulak sa kanila, sabay-sabay silang umusad papunta sa kanila. Nagbanggaan ang mga ito ng napakalakas, dahilan para manginig ang buong lugar. Hindi nakayanan ng sahigang puwersa at bigla itong gumuho. Bago pa makapagsalita ang sinuman, nahulog silang lahat sa isang napakalalim at madilim na gubat. Pagmulat nila, ibang-iba na ang kanilang kinaroroonan. Napapalibutan sila ng sinaunang mga guho at malalaking ukit sa bato. Doon nila napagtanto na napasok nila ang isang lihim na lungsod na matagal nang nawawala, isang kayamanang itinago ng sinaunang sibilisasyon. Ngunit hindi pa sila nakakabawi nang magsimulang umurong ang mga hagdan sa ilalim ng kanilang mga paa. Isa-isa itong nawala sa dingding. Sa kabutihang palad, bumagsak sila sa isang nakatagong tubigang nasa ibaba na siyang sumalo sa kanila. Tinangay sila ng agos habang kinakapa ang direksyon sa gitna ng dilim. Sa dulo may nakita silang lihim na lagusan. Pagpasok nila, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kanila. Bumulaga ang napakaraming kayamanan, mga gintong bagay, kumikislap na hiyas at mahahalagang bato na tila walang katumbas ang halaga. Halos mawalan ng hininga ang mga kasama sa dami ng nakita nila. Ngunit ang pinakamatandang miyembro ay nanatiling kalmado. Hindi siya natukso sa kayamanan. Sa halip, tumungo siya sa isang napakalaking pintuang bato sa dulo ng silid. Mula sa kanyang dala, inilabas niya ang isang makinang na kristal. Nagkaroon ang susi sa mas malalim pang lihim. Unti-unting bumukas ang pinto kasabay ng mahinang ugo. Pumasok sila sa loob ng panibagong silid. Sa gitna nito ay may isang rebultong walang ulo. May dala-dala silang ulo, kaya dahan-dahang lumapit ang babae at ikabit sana niya ang ulo. Hindi pa masyadong nakalapit ang babae. Bigla na itong lumipad patungo sa katawan ng kalansay. Ang rebulto ay dahan-dahang nagsimulang gumalaw, tila muling nabubuhay.